So hello mga kachilak, so ito nasa may Osmeña Highway kami, kasama ko to si Brother Newell, aking co-pilot. Ayan. So honestly, sobrang sulit niya talaga for daily use. Imagine this, tumatakbo kami ng around 35 kph to 42. And take note, dalawa pa kaming sakay. Around 200 kilograms ang combined weight namin. Pero stable pa rin. Hindi yung parang kakabahan ka habang tumatakbo. Solid lang yung kanyang balance. Sa comfort naman, mayroon silang bagong upuan na nilagay sa T1 Pro. So okay naman yung upuan niya. Hindi naman siya talaga pang short ride. Kasi kahit papano, mahaba siya. Hindi naman ganun kasakit sa puwet. So pwede talaga siya pangkas, pampamilya. And gusto niyo sideline itong T1 Pro, pang service pwede rin. Yung preno naman ito, kahit hindi siya motor, carry naman niya. Umakagat naman ito ng maayos. Hindi ka matatakot, lalo na kung city driving. Pero syempre, ingat pa rin, proper braking pa rin, safety first palagi. And maganda dito, hindi ka gagastos ng gasolina. 10 to 15 pesos lang, kaya nang umabot ng 100 to 150 kilometers. Syempre, more of pedal assist kung gusto mong mahabang range. So kung naghanap ka ng alternative, pan daily commute errands, ito na, try nyo na, bisita na kayo sa Pop Cycle. Tara, umpisa na natin ng vlog natin. Chillax, chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta panalo. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Iniikot kahit malayo, basta matibay pandayo. Kung maghahanap ng mura, dapat iyong malabo. Kaya tumagal kahit na mura, kaya dapat pandayo. Di masasayang oras, pagod kahit abutin ng malayo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat So hello mga kachilaks, welcome to my YouTube channel. So kung bago pa sa YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So ang ating content for today ay itong Fido T1 Pro. Ayan, kitang-kita nyo, no? Napakalaking e-bike nito. Pedal assist po ito, So actually, marami na tayo naging vlog nito. Pero dahil nga nagde-demand nito, nagre-request nitong napakalupit na e-bike na to, i-review ulit natin siya. So ito ay isang utility cargo e-bike. So ano ba ibig sabihin ng utility cargo e-bike? Ibig po sabihin yan, pag utility, syempre, karga. Actually, ito yung pinaka-paborito kong e-bike, compared sa lahat ng Fido, Pero wala ako nito. Pinahiram lang sa atin to. So, Pati ako, paborito. Ayun, pati aking Brother Newell, favorite na favorite din niya to. Dahil talagang nagustuhan niya, So, sabihin muna natin yung mga basic specs bago tayo pumunta bago natin i-basic walk around nito, Brother Newell, no? So, ito ay mayroon tong motor na 750 watts. Ito ay mayroong battery na 960 Wh or watts per hour if I'm not mistaken. So ang kanyang maximum speed ay 40 to 50 kilometers. Tapos ang kanyang range naman ay umaabot ng 150 kilometers. So yung mga nagtatanong, totoo ba ang 150 kilometers? So maaari totoo po naman talaga yan. Pero ang dapat nyo pong malaman, kung gusto nyo ang range umabot ng 150 kilometers, kayo po ay magpe-pedal. So hindi po pwedeng, throttle ng throttle lang, yung tipong hindi kayo magpe-pedal. Kasi po ito ay pedal assist. So wag nyo aasahan na aabot ng 150 kilometers kung magpo-full throttle kayo. So kung ka-throttle kayo, mix, ayan, pwedeng 100, 120,
Pero kung gusto nyo talaga yung maximum range ng isang electric katulad nito, magpe-pedal po kayo. At saka huwag kayong mag-alala, dahil ito ay may 3 speed modes, Eco, Sports, at Turbo. So, pagka alam ko, pagka Eco, parang 20 to 25. No, sports. Ayun, pag Sports, parang 26 to 40. O, di ba? Parang ganon. Tapos yung Turbo, 40 hanggang 50 na yan, plus. So, depende pa rin po yan sa bigat. So, imagine niyo kita nyo naman ang footage namin ni Brother Newell. 200 kilos kaming dalawa. Pero, hindi nahirapan talaga to. Siyempre, yung mga tipong incline, no, yung pataas na CCP, yung talaga medyo mahirap na. Pero yung mga normal lang na mga pataas. Motor nga, hindi nakakakyat sa Oo. Ito, kinaya niya. Ito na nakakagulat talaga. Kaya nga, sa dami-dami ng PIDO, ito talaga nirequest ko na matagal. Actually, nung hinihiram natin to, tol, no? Ang daming nag-inquire sa amin. Di ba? Parang 5, no? At saka Pilahan pa nga eh. Talagang sunod pilahan. Ayan, papakita namin yung mga umorder, ha. So, mamaya na yan sa huli. So, at least, nasabi ko na yung yung basic specs natin. So, ikutan naman natin ngayon to dito. Tara, Brother Newell dito. So, ito, maganda dito sa ating utility cargo e-bike. So, basic walk around lang tayo. Ito, meron siyang, ito sa ating cargo e-bike, dito sa ating T1 Pro, meron siyang front basket. Kikita nyo, no? Kahit na anong bigat, medyo magaan pa nga ito eh. Ito mga nilagay ko, ito marami ka pwede paglagyan. Talagang solid na solid yan. Yun nga lang, hindi siya sumasabay sa ikot ng handlebar. Kasi fixed to eh. Baka malito kayo. Kasi meron akong hiram dati, pare. Pagka ikot ko to, sumasabay siya. Oo, parang nakakabit dito. Oo, ito hindi. Kaya minsan naninibago ko. Yan, tapos meron siyang malaking headlight. Ayan, napakaliwanag dito sa gabi ha. Tapos meron tong fender and 20x4 na gulong. Ayan. So, kung may budget kayo, alam ko pwede ipatanos to. Naka-mags. Yan, front hydraulic suspension. So, ibig sabihin yan, maganda yung play sa harapan. So, hindi siya matagtag tulad ng mga rigid fork. At ito ay adjustable. So, depende yan kung anong gusto mong lambot. Pero since nga na ito ay utility cargo e-bike, huwag nyo aasahan na parang smooth na smooth. Talagang siya. Alam mo yun, parang truck din. Siya, matibay. Oo, ganun talaga yun. Pag mga talaga, panghakutan. Tawagin niya yung road feeling. Road feeling, para mga truck. Oo, pero at least kahit pa paano, mas gugustuhin mo pa yun kasi nga panghakot to eh. Siyempre. Tapos, at tawag naman dito sa mga ganito, step through. Ibig sabihin, madali lang. Ayan, Oo. Di ba? Di ka pag tataas kayo, paano kung masakit yung mo? Kailangan nyo ng hilot. Dito sa brother ko, ayan. Nagpahihilot, di ba? Dito, di nyo kailangan pahilot kasi napakadaling sumakay at bumaba. Yan ang tinatawag natin step through. Ito yung kanyang pedal, ito yung crankset. Tapos dito naman, sa kanyang seat post, meron siyang quick release. Ayan. Kasi ito yung kanyang seat post. Ang maganda dito, itong saddle niya dito ay meron ding suspension. Belo Belo tong saddle niya dito. Pakita nga natin yung Yan. pangalan niyan. Yan, belo to. Meron ba dito? Ay, meron din belo. Ayan. Tapos, pag gusto nyo tanggalin yung battery, yan, tataas nyo lang to, tapos bubunutin niya. So yan, basta may susi siya dito para on and off, tsaka yun nga, lock, para hindi basta matanggal. Oo. So maganda dito, detachable battery. Oo, di ba? Balik mo lang ganyan. Tapos ito yung pinagmamalaki ng pop cycle, mga kachilaks. Yung kanyang upuan. Dati yung kanyang upuan, alam ko parang hindi ganito, simple lang. Parang ordinary upuan lang. Pero ngayon, ito meron siyang sandalan, tsaka meron siyang, ito yung parang pinaka-bracket ng upuan. Ang maganda nito, Brother Newell, pag upo ko dito, pwede palang hawakan dito. Sarap naman. Oo, ibis na hawakan ko yung katawan mo, baka pag-isipan tayo ng hindi maganda. O kaya hawak ako ng pagganito dito. Para Dito. sa motor. Oo, pwede. At saka maganda, akala ko nga, tatalsik ang bigat-bigat ko, 80 kilos Pero kayang-kaya ako. Kahit na tumatakbo ka ng 30 to 40, halos matanggal na yung tonsil ko sa sobrang tulid mo, tol. Tama! Kayang-kaya. Kayang-kaya. So, ganun din. Yung gulong niya, 20x4, naka-mags. Meron siyang rear fender dito. Tsaka siyempre, step nut dito at side stand. So, take note, tong side stand walang sensor. Kaya, tandaan nyo, lagi nyo itataas to. Dahil ilang beses ko rin nakalimutan na itaas to. Baka kayo sumemplang. So, yan. So, ito yung ating T1 Pro. Pagkaalam ko, itong T1 Pro natin, isa pa lang ang kulay. Army green. Or di ko alam kung anong saktong green, pero yung tingin ko dito para army green tol, no? Yun, mga kachilak, sana naman tayo sa monitor. Ayan.
So mga gusto makita yung monitor, tandaan nyo yung susi ito. I-on nyo lang counter clockwise. Yan, clockwise lang para umonto. So once na naka-on na yan, long press, the usual yung itsura ng power. Yun. Yun. So imagine niyo, lalagay ko diyan yung yung kilometers nung papunta ng Pasay. Tapos nag-ikot-ikot pa kami. Tagal. Siguro mga 30 to 1 hour dahil pasyal, shooting, Pero ayan. si mo, 1 bar lang, oh. 1 bar lang, 200 kilos yan. Tapos mahataw pa itong kasama ko pagka maluwag, 40 to 50. Yun lang. Di ba? So yan eco. Ito yung mga, mga speed mode. Yan, sport. Yan, nakita nyo, nagbabago yung kulay. Ayan. Sports. Okay, ulitin natin. Eco, Sport, then Turbo. Ayan. So ito yung kanyang sa battery. So ito M, siyempre ito yung mga modes. Hindi ko rin masyado kabisado to eh. Pero yan, basta at least nakikita nyo na kung anong nakikita nyo dyan. Yung trip, time, kilometers, yan. Siguro yung gusto nyong makita yung trips nyo. Tapos ito, dito naman yung average speed, kilometers, then yung naging top speed for the day. Tapos, ayan. Yun na yata Ito yung reset odo. Ayan. So, merong ito yung tinatakbo na nito. Itong T1 Pro, 220. So, ito yung test unit nila. Then, balik na ulit sa dati. So, ganun lang yan. So, maganda dito, napakalinaw ng LCD screen. Kahit na maliit, at least hindi masyado nakaka-istorbo, di ba? Pero lahat ng kailangan mo malaman, mga basic, nandito. At madali lang gamitin. So, dito naman tayo sa handlebar. Yan. So, kita nyo yung ilaw. Ano ba to? Ilaw, yan. Ilaw yan dyan sa harapan. Bright at saka. Ito. Ito, makokontrol mo rin pala yung sa Oo. yung sa LCD, no? Makikita ba LCD? Oo. Ayan. Sige, sige. Ayan, no? Nakokontrol mo rin pala yung speed. Ito yon. Okay. Tapos to yung ayun, busina, narinig nyo, di ba? Oo nga, no. Tapos, yun din. Yung M dito, tulad din ng M dyan. Ah. So, habang umaandar ka, pwede mo palang makontrol. Yung pala Diba? yung napipindot siya. Yun na babago. Tapos, pag tumatakbo ka, syempre gusto mo yung eco, di ba? Yung sports na turbo, pwede naman pala dito. Yan, halos nakalimutan ko na rin eh. Kaya, Dahil si Brother Newell ang pinadadrive ko. So, dito naman, sa may kanan naman, ito yung kanyang throttle. Kung aandar ka, yan. Ano mo lang, salampak mo lang yan para sige, umandar. Yan. pakita mo Yan, sa ah. kanila. Ayan, Okay, pakita natin ang gulong. Oh, Yun. yan, So, yung pinipindot niya yung throttle. throttle yan. yung umaandar. Oh. Okay, stop. Tapos yung preno, ayan. Tapos ang kanyang brakes nito, hydraulic brakes ay gawa ng Island. Ayan, hydraulic brakes yan. Pag hydraulic brakes, mas tahimik at mas smoother. Tapos ito yung kanyang front derailleur o kanyang front shifter, 7. So 1/7. 1/7. Ayan. So yun. So bahala na kayo tumimpla kung saan yung pinaka-desired nyo. Oo. Siyempre, di ba? Para lumambot, tumigas, yung Mas pagpadyak bumilis nyo. At saka mas bumilis. ang Mas kata. bumilis, lalo na sa manual, pag manual ang ginagamit nyo. So yung pinaka-antay ng lahat, mga chillax, magkano ang SRP natin ito? So SRP natin itong Pido T1 Pro ay 75,000. Oh. Talaga? Oo, 75,000 lang. Meron ka ng Pido T1 Pro. At huwag kayo mag-alala, dahil itong Pido T1 Pro, minsan nagkakaroon din ng discount. Pero pag napanood nyo dito sa ating YouTube channel, bibigyan ko kayo ng napakaraming freebies. Ayan, mga brake light, keychain, cap. Oo, lahat ng gusto nyo. Yan, ibibigay natin. So, depende na kung ano yung maabutan nyo. Kasi, siyempre, medyo marami na rin umorder di ba? Nagkakaubusan na. So, ipapakita ko lang dyan mga picture ng mga, actually, 50% mga babae ang umorder nito, Brother Newell. Oo, grabe, no? Nakita ko rin. Nakita mo, di ba? Papakita tayo ng konting Living testimony ako. living testimony, di ba? Gulat tayo no, hindi lalaki. Talagang gusto nila Oo. kasi iba-iba nga kasi yung Ibang-iba, no? Iba yung appeal talaga ng T1 Pro. Tapos ang to think na ito ay meron tong timbang na 35 kilos. Pero yun nga, pag umandar naman, marunong ka magbike, hindi mo naman ito bubuhatin. Ito ipapadyakan mo, o itatrattle mo. Kaya pag natrattle mo yun, lalambot na. Di ba? Swabe na. Kaya nga. Tsaka isa pa, siyempre, talagang pinaka main karakteristik na nagugusto ng lahat, siguro lalo yung mga babae, ay talaga itong angkasan. Panalong-panalo talaga. Itong angkasan ng talagang kung maganda na to dati, pero dahil nilagyan ng angkasan, mas pinaganda pa. So ito pala, kung di ko nagkakamali, hiwalay pa po ito.
Kasi ito yung test unit, nilagyan nila nitong ating upuan sa likod at saka to sandalan. So, Upgrade na yan. upgrade na to. So, pag wala ito, ano lang to, yung the usual, yung rear rack dito. Nakaabang na siya para dito, kung gusto nyo. Kaya kung ako sa inyo, bumisita na sa mga PopCycle branches natin. Meron sa QC, popost ko na lang dyan yung full address. Meron din tayo sa Green Hills at meron tayo sa Venice Mall. So sana nagustuhan niyo ating munting content. Kasama natin si Brother Newell, ayan, yung aking co-pilot sa pag-ikot-ikot. So sana lagi kayong mag-iingat. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless. So ito na po ang ating price update notice ng PopCycle. So kung gusto nyo yung old price pa rin, pwede po tayo magpa-reserve for only 5,000 pesos. Kaya kung ako sa inyo, bumisita na sa inyong PopCycle branches na malapit sa inyo. So again, shoutout kina ate. Ito yung mga nag-pre-order na ng kanilang nagustuhang electric bike from PopCycle. So sana nagustuhan natin munting content. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.